hindi kabanalan. Holiness ang kabanalan. Okay? Katuwiran. So, ang isa sa buwan ng Banal Espiritu ay tinatawag na katuwiran. Okay? Now, pag binabanggit natin ang salitang katuwiran o righteousness, ano ang pagkakulugan natin dito? Para natin dinidefine, ano ang kahulugan ng righteousness o katuwiran? Unang-unang papasok sa isipan mo. Doing right, okay, ang gawa ng tama. Ano pa? Kapanalan. Okay, ano pa? Ano pa? Righteousness, ang gawa ng tama. Ang katuwiran. Ano ang mga nakabuntog dito mga kapatid? Kapag tinatawag ng righteousness. Obedience. Okay? Obedience. Alright? So, sa mga katuwid, mga kapatid, yung tinitignan natin na sa harap ng righteousness, nakapaloob na lamang sa loob, pero hindi natin napapansin. Ayun pala yung mga bagay na requirements. Okay? Napansin ninyo, yung ating study noong nakaraan, siyang fruit of the Holy Spirit. Diba? Pero yung self-control, isa sa pinakahuli. Number 10. Number 10, diba? Self-control. Ngayon, ang sabi ng ating nakapagpapagpapag study, ang lahat ng bagay na ating pinag-aralan na bunga ng Banal na Espiritu, yung self-control siya ang nagsisilbing glue o pandikit. Okay? Nakuha ba ninyo? I just need your attention. Okay, malaki po ang grupo natin, kaya gusto ko lang magiging yung attention nung sa ganun matapos ay namaga. Okay? Yung self-control, ito ang nagsisilbing glue dahil pinagtutugma-tugma niya lahat at pinagkakabit-kabit niya lahat ng ating mga napag-aralan nang sa ganun, ito ang maging sangkap ng ating bilang tao. Okay? Now, ang katuwiran na tinatawag ng ating lesson dito, ito na ang resulta. Okay? When ikaw ay naging maamo kasi Bisaya yun eh. Kung ikaw ay naging maamo, kung ikaw ay naging mabait, kung ikaw ay naging mapagpasensya, kung ikaw ay nagkaroon ng self-control, okay? Ano pa? Kung ikaw ay nagkaroon ng pag-ibig, okay? Ang resulta ng mga kapatid, gumagawa ka na ng tama. Kaya sabi natin kanina, ano ang unang pumapasok sa isip mo pag ikaw ay merong katwiran or righteousness, ang sabi natin kanina, tayo ay gumagawa ng tama. Okay? Okay. So, ang sabi natin lesson, meron dalawang klaseng righteousness o meron dalawang klaseng katwiran. Now, basahin muna natin ang ating memory verse. Matthew 5:6, ang sabi nito, blessed are who are hungry, thirsty, doing what is right. Okay? Ang panahon natin ngayon, mga kapatid, wala ka na makikita ganito. Wala ka na makikita tao uhaw o gutom sa paggawa ng tama. Aminin mo natin yung proseso. Wala na. Kaya kaliwala na. Kasi yung tama, ano na yun eh. Habang nagiging manhid na ang tao, gawa ng tama eh. Ha? Mali naman, di ba? Kasi pagpunta mo, right minus wrong. Okay? Wala na tayong napapansin, wala na tayong nakikita tao, uhaw, at gutom sa paggawa ng tama. Bakit? Bakit? Bakit kaya? Bakit tayo kita na gusto na makita? Ano na kami, ito pinag-usapan natin. Pansinin ninyo, kayo pa yung mga absentee voting ngayon.
sabihin natin hindi na sila umaw sa paggawa ng tama. Kasi, kapag kailangan nilang gumawa ng tama, kailangan may nakakapansin. Di ba? Kailangan may video conference. Kailangan may presence ng multimedia. Para makita tama yung ginagawa nila. Di ba? So, ngayon, tayo, na wala namang nakakapansin, ang magagawa ng tama. Wala namang kami nakakapansin, di ba? Parang nakain ako ng baboy pag sila nakakita. Ganun lang yun, puro sikreto. Minsan nga ayaw mo uminom ng anak na diretso, gagamit ka ng straw. Di ba? Wala na. Wala na sa panahon ngayon. Ang tao sinasabing uhaw sa paggawa ng tama. Now, ano yung sinasabi natin dalawang klase ng katwiran? Uno daw, yung katwiran, sinasabi nito, this means that ang Panginoon namatay sa ating kasalanan. Kaya nagsagot tayo ng titulo na pwede tayong pumasok sa natin dahil ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo nagsaloob sa ating